Napapansin mo ba na habang tumatanda, parang mas mabilis manghina ang iyong mga binti kaysa sa ibang bahagi ng katawan? Maraming nakakatanda sa Pilipinas ang nagrereklamo ng pananakit, panghihina at madaling pagkapagod ng kanilang mga paa. Lalo na kapag umaakyat ng hagdan, naglalakad sa palengke o kahit simpleng pagtayo mula sa upuan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkawala ng muscle mass o tinatawag na sarcopenia ay isa sa pangunahing dahilan nito, lalo na kapag kulang sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Ngunit may magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, maaari mong mapalakas muli ang iyong mga binti at mapanatili ang iyong kalayaan sa araw-araw na gawain. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 6 na pagkain na napatunayang nakakatulong sa pagpapalakas ng kalamnan at buto, lalo na para sa mga nakakatanda. Hindi ito basta haka-haka lamang, ito ay base sa siyentipikong pananaliksik at praktikal na karanasan ng maraming Pilipino. Marahil ay meron ka ng ilan sa mga pagkain nito sa iyong kusina. Kaya kung nais mong muling maramdaman ang lakas sa iyong mga binti at makaiwas sa aksidente tulad ng pagkadulas o pagkahulog, manatili ka at alamin ng mga simpleng hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung taga saan ka at ilang taon ka na at anong pagkain ang madalas mong kainin. Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. Unang pagkain, itlog, protina para sa malakas na kalamnan. Ang itlog ay isa sa pinakamadaling hanapin at pinakaabot kayang pagkain sa Pilipinas, ngulit madalas ay minamaliit ang halaga nito. Ayon sa pananaliksik, ang itlog ay mayaman sa high-quality protein na mahalaga sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda, ang protina ay kritikal upang maiwasan ang panghihina ng mga binti. Isang halimbawa si Mang Pedro, 72 anyos mula sa Batangas, na dati hirap maglakad ng malayo. Nang simulan niyang kumain ng isang pinakulong itlog araw-araw bilang almusal, napansin niyang unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Hindi man ito instant, pero sa loob ng ilang linggo, mas kaya na niyang maglakad papunta sa tindahan ng hindi hinihingal. Ang sekreto? Ang amino acid sa itlog ay tumutulong sa pagre-repair ng muscle tissues. Bukod dito, may taglay din itong vitamina D na mahalaga sa kalusugan ng buto. Kaya sa halip na puro tinapay o instant noodles sa umaga, subukang magdagdag ng itlog sa iyong dieta. Simple, mura at epektibo. Isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa lakas ng iyong mga binti. Ang pangalawang pagkain, malunggay, natural na superfood ng Pilipinas. Ang malunggay ay matagal nang kilala sa kulturang Pilipino bilang pampalakas ng katawan. Ngunit alam mo bang ito rin ay napakayaman sa calcium, iron at antioxidants na tumutulong sa kalusugan ng mga buto at kalamnan? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng malunggay ay maaaring makatulong sa pagbawas ng inflammation at pagpapalakas ng muscle function. Isang magandang halimbawa si Aling Nena mula sa Laguna, na araw-araw naglalagay ng dahon ng malunggay sa kanyang tinola. Dati magalas sumasakit ang kanyang mga tuhod, ngulit nang maging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pagkain ng malunggay, napansin niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang calcium sa malunggay ay tumutulong sa pagpapatibay ng buto, habang ang iron naman ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, mahalaga para sa lakas ng binti. Bukod pa rito, madali itong itanim sa bakuran at halos libre lamang. Kaya kung nais mong palakasin ang iyong mga binti sa natural na paraan, huwag kalimutang isama ang malunggay sa iyong hapagkainan. Isang simpleng gulay na may napakalaking benepisyo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makiligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, isda, omega-3 para sa malakas na kalamnan. Ang isda ay isa sa pinakamahalagang pagkain para sa kalusugan ng ating katawan, lalo na pagdating sa pagpapalakas ng kalamnan ng mga binti.
Ang mga isdang karaniwang matatagpuan sa hapag ng mga Pilipino tulad ng sardinas, bangus at galunggong ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay kilala sa kakayahan nitong bawasan ang pamamaga sa katawan at suportahan ang mas mabilis na pag-recover ng kalamnan. Para sa mga nakakatatanda, napakahalaga nito dahil habang tumatanda, mas bumabagal ang muscle repair at mas madaling manghina ang mga binti. Ayon sa mga pag-aaral, ang omega-3 ay tumutulong sa muscle protein synthesis, isang proseso kung saan ang katawan ay bumubuo at nag-aayos ng kalamnan. Kapag maayos ang prosesong ito, mas napapanatili ang lakas at tibay ng ating mga binti. Bukod dito, ang isda ay mayaman din sa vitamina B12 na tumutulong sa maayos na paggana ng mga ugat o nerves. Kapag sapat ang B12 sa katawan, nababawasan ang posibilidad ng pamamanhid, pangingilig at pangangalay ng mga paa, mga karaniwang reklamo ng mga senyor. Isang magandang halimbawa si Lolo Ramon mula sa Cebu. Noong una, hirap siyang madlakad ng malayo at madalas iyang matapagod kahit sa simpleng gawain. Ngunit nang gawing regular ang pagkain ng isda kahit 3 beses sa isang linggo, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Mas tumagal ang kanyang lakas, mas naging magaan ang kanyang pakiramdam, at mas naging kumpiyansa siyang kumilos araw-araw. Sa kulturang Pilipino, napakadaling isama ang isda sa ating pagkain. Maari itong prituhin, paksiw, inihaw o gawing sabaw tulad ng sinigang. Hindi kailangan ng mamahaling putahe upang makuha ang benepisyo nito. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent sa pagkain ng isda bilang bahagi ng pang-araw-araw na dieta. Sa simpleng pagdagdag ng isda sa iyong pagkain, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong katawan. Binibigyan mo rin ng mas mahabang buhay ang sigla at kakayahan ng iyong mga binti kahit ikaw ay nasa edad 60 pataas. Pang-4. Saging, enerhiya at potasyum para sa binti. Ang saging ay isa sa pinakakaraniwang prutas sa Pilipinas, ngunit madalas ay minamaliit ang tunay nitong benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga binti. Sa katunayan, ito ay mayaman sa potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa maayos na paggalaw ng kalamnan at pag-iwas sa muscle cramps o pulikat. Kapag kulang ang katawan sa potassium, mas nagiging madalas ang paninigas at panghihinaman ng binti, lalo na sa mga nakatatanda. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nagre-rekomenda ng pagkain ng saging bilang bahagi ng araw-araw na dieta. Isang magandang halimbawa si Lola Carmen mula sa Iloilo. Sa kanyang edad na 72, madalas siyang magising sa gabi dahil sa matinding pulikat sa kanyang mga binti. Noong una, inakala niyang normal lamang ito sa pagtanda. Ngunit nang payuhan siya ng kanyang apo na subukang kumain ng isang saging bago matulog, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Sa loob lamang ng ilang linggo, nabawasan ang kanyang nararanasang pulikat at mas naging mahimbing ang kanyang tulog. Para sa kanya, simpleng prutas lang ang saging, pero malaki ang naging epekto nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bukod sa potassium, ang saging ay nagbibigay din ng natural na enerhiya dahil sa taglay nitong carbohydrates at natural sugars. Ito ay perpektong pagkain bago maglakad, mag-ehersisyo o kahit sa simpleng gawaing bahay. Para sa mga senior na madaling mapagod, ang saging ay isang mabilis at ligtas na paraan upang mapanatili ang lakas ng katawan. Kaya kung ikaw ay madalas makaramdam ng panghihina, pananakit o pulikat sa iyong mga binti, huwag nang baliwalian ito. Subukang gawing bahagi ng iyong araw-araw na merienda ang saging. Abot kaya na, madaling hanapin at napakasustansya pa. Sa simpleng hagbang na ito, makakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng iyong mga kalamnan at pagpapanatili ng aktibong pamumuhay kahit sa pagtanda. Pang-5. Gatas, calcium para sa matibay na buto. Ang gatas ay isa sa pinakakilalang inumin pagdating sa pagpapalakas ng buto, lalo na para sa mga nakatatanda. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting humihina ang ating mga buto at kalamnan, kaya mas nagiging mahalaga ang sapat na intake ng calcium araw-araw. Ang calcium ay isang pangunahing mineral na tumutulong upang mapanatiling matibay at buo ang ating skeletal system, lalo na ang mga buto sa binti na siyang sumusuporta sa ating buong katawan. Kapag kulang ang calcium, tumataas ang panganib ng osteoporosis, isang kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging marupok at madaling mabali kahit sa simpleng pagkakadapa o maling hakbang.
Isang magandang halimbawa si Mang Jose mula sa Pampanga. Noong una, iniiwasan niyang maglakad ng malayo dahil sa takot na baka siya ay matumba at mabalian. Madalas din siyang makaramdam ng panghihina sa kanyang mga binti. Gulit ng payuhan siya ng kanyang doktor na uminom ng isang baso ng gatas araw-araw at sabayan nito ng magaang ehersisyo tulad ng paglalakad sa umaga, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Lumakas ang kanyang mga binti, naging mas balanse ang kanyang paglakad at nabawasan ang kanyang takot sa paggalaw. Bukod sa calcium, ang gatas ay mayaman din sa protein na tumutulong sa pagbuo at pag-repair ng kalamnan, pati na rin sa vitamina D na mahalaga para sa mas epektibong pagsipsip ng calcium sa katawan. Ang kombinasyong ito ay napakahalaga upang mapanatiling malakas, hindi lamang ang buto kundi pati ang kalamnan na sumusuporta sa paggalaw ng ating mga binti. Kung ikaw naman ay lactose intolerant, hindi ito hadlang upang makuha ang benepisyo ng gatas. Maari kang pumili ng mga alternatibo tulad ng soy milk o almond milk na binatibay o fortified ng calcium at vitamina D. Sa simpleng pagdagdag ng gatas sa iyong pang-araw-araw na rutina, makakatulong ito upang mapanatili ang tibay ng iyong mga buto, maiwasan ang panghihina ng binti at mapanatili ang aktibong bumubuhay kahit sa pagtanda. Pang-anim, manok, lean protein para sa lakas ng binti. Ang manok, lalo na ang dibdib na bahagi, ay isang mahusay na mapagkukunan ng lean protein na napakahalaga para sa pagpapanatili at pagpapalakas ng kalamnan, lalo na sa mga nakatatanda. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang muscle mass, isang kondisyon na kilala bilang muscle loss o sarcopenia. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang sapat na protein intake araw-araw ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapabagal ang paghina ng kalamnan at mapanatili ang lakas ng katawan, partikular ang mga binti na mahalaga sa paglalakad, pagtayo at pang-araw-araw na gawain. Isang magandang halimbawa si Aling Rosa mula sa Quezon. Dati, nahihirapan siyang tumayo mula sa pagkakaupo at mabilis mapagod kahit sa simpleng paglalakad sa loob ng bahay. Ngunit, nang sinimulan niyang dagdagan ang kanyang pagkain ng manok, lalo na ang nilagang manok o tinola tuwing kanalian, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Mas naging magaan ang kanyang pakiramdam, mas matatag ang kanyang mga binti at hindi na siya agad napapagod. Ang simpleng pagbabago sa kanyang pagkain ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang kalidad ng buhay. Ang protein na matatagpuan sa manok ay tumutulong sa pag-repair ng muscle fibers at sa pagbuo ng bagong kalamnan. Ito ay mahalaga lalo na kung ikaw ay aktibo o kahit simpleng naglalakad araw-araw. Bukod dito, ang manok ay mas mababa sa saturated fat kumpara sa ibang uri ng karne tulad ng baboy o baka. Kaya ito ay mas ligtas para sa puso at mas angkop sa mga may iniindang alta presyon o kolesterol. Sa simpleng pagluluto gaya ng tinolang manok, inihaw na dibdib ng manok o kahit pinakulo ang manok na may gulay, makakakuha ka na ng sapat na nutrisyon na kailangan ng iyong katawan. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para maging malusog. Sa tamang pagpili ng pagkain, tulad ng pagdagdag ng manok sa iyong araw-araw na ulam, maaari mong mapanatili ang lakas ng iyong mga binti at ang iyong kalayahan sa pagkilos kahit sa pagtanda. Sa huli, ang panghihina ng mga binti ay hindi dapat ituring na normal at walang solusyon. Bagamat bahagi ng pagtanda ang pagbabago sa katawan, marami pa rin tayong magagawa upang mapanatili ang ating lakas at sigla. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga simpleng pagkain tulad ng itlog, malunggay, isda, saging, gatas at manok, maaari nating suportahan ang kalusugan ng ating kalamnan at buto. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang abot kaya at madaling hanapin sa Pilipinas, kundi napatunayan din ng siyensya na may malaking epekto sa ating katawan. Higit sa lahat, mahalaga rin ang consistency. Hindi sapat ang isang beses lamang. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan ang mga kwento ni Mang Pedro, Aling Nena at iba pa. Maliliit na pagbabago sa pagkain ang nagdala ng malaking ginhawa sa kanilang buhay. Ikaw rin, kaya mong gawin ito. Huwag hintayin na tuluyang manghina ang iyong mga binti bago kumilos. Simulan mo na ngayon at mararamdaman mo ang pagbabago bukas. Ang kalusugan ay isang kayamanan. Alagaan natin ito habang may pagkakataon pa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share.
Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.